Narito po yung latest na lokasyon ng Bagyong Uwan. Nasa 380 kilometro silangan ng Virac sa Catanduanes. Makikita nyo po sa ating latest satellite images, kita na po talaga itong mata ng bagyo. Makikita nyo po dito sa pinapakita nating mga satellite images po ng Bagyong Uwan. No? At ang kanyang lakas ngayon nasa 155 kilometers per hour, malapit sa gitna. Pagbugso naman na nasa 190 kilometers per hour. Bumilis pa po itong Bagyong Uwan at sa ngayon nga ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. At dahil po sa medyo bumibilis nga yung bagyo, pwedeng mas mapaaga po yung inaasahan natin na pagtama nito sa kalupaan. Makikita nyo rin na halos malaking bahagi ng bansa ay naapektuhan na po ng outer rain bands ng Bagyong Uwan. Kaya po magsisimula po ngayong gabi, lalong-lalo na bukas at sa Lunes ay mararamdaman yung mga malalakas na ulan at malalakas na mga hangin na dala ng Bagyong Uwan. Lalong-lalo na doon sa dadaanan po niya, particular na sa Northern and Central Luzon. Makikita po natin yung ating latest track. Narito po yung latest track ng Bagyong Uwan kung saan makikita po natin na posibleng lumapit po dito sa may silangang bahagi ng Bicol Region, particular na dito sa lalawigan ng Catanduanes. Bukas po, posibleng bukas nga po ng umaga ay lalapit na po ito. At hindi natin naalis yung posibilidad, lalo na po pag kumilos ito patimog, maaring mauna pong tumama sa kalupaan ng Catanduanes yung sentro, particular na sa may hilagang bahagi o hilagang silangang bahagi ng Catanduanes. So hindi po natin naalis yung posibilidad na ang unang landfall nito ay sa Catanduanes. Pero kahit hindi po ito mag-landfall sa Catanduanes, sa mga kababayan po natin dyan sa Catanduanes, ay mararanasan po yung pinakamalapit po na particular na yung tinatawag na eye wall. Yung eye wall po, yun po yung pinakamalakas na bahagi na o parte ng bagyo. At nakikita natin, posible po na sa kanyang pagkilos ngayon, bukas po ng gabi, posible nga po bandang alas 8 ng gabi, base sa track natin or later pa po, ay maaring tumama naman sa kalupaan ng Aurora or Isabela itong sentro ng mata ng bagyo. Pero hindi lamang po yung sentro ng mata ng bagyo yung ating kailangan tutukan dahil bago pa tumama yung sentro ng mata ng bagyo ay mararanasan na sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon itong epekto ng bagyong si Uwan. So bukas po, araw ng Linggo hanggang Lunes, ito po yung pinakamararanasan natin dito sa Luzon at maging sa ilang bahagi po ng Kabisayaan yung epekto at dalang ulan at hangin ng Bagyong Uwan. Ito po, ang pinaka-crucial po natin, yung gabi ng Linggo hanggang umaga ng Lunes. Kasi makikita nyo po dito sa track, dadaan po siya gabi. Particular na po, gabi po ng Linggo hanggang madaling araw ng Lunes. By Monday morning, nasa may West Philippine Sea na po ito. At posibleng Martes ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. At dahil gabi nga ito dadaan sa kalupaan, mainam po na nakapaghanda na yung mga kababayan po natin, lalong-lalo na doon sa kung saan dadaan po yung sentro ng bagyo. Pero ganun din po yung mga kung saan nakataas po yung matataas nating mga tropical cyclone wind signal. So as of 11 p.m. nga po, no, nakataas ang signal number 4 dito sa lalawigan ng Catanduanes. Signal number 3 naman sa Aurora, northern and eastern portion ng Quezon, kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, northern and eastern portions ng Sorsogon at eastern portion ng northern Samar. Signal number 2 naman dito po sa mainland Cagayan, halos malaking bahagi po ng northern and central Luzon ay signal number 2 na. Yung mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, buong Ilocos Region na po yun, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, sa amin po dyan dito sa Bataan, gayon din sa Kamaynilaan, signal number 2 na po ang Metro Manila at posible pong umabot na hanggang signal number 3. Ito po yung worst case scenario para sa Metro Manila, Laguna, rest of Quezon, Cavite, Batangas, Marinduque, northern portion ng Oriental Mindoro, northern portion ng Romblon, rest of Sorsogon, Masbate kasamang Ticao at Burias Islands, nalalabing bahagi ng northern Samar, northern and central portions ng Samar, northern and central portions ng eastern Samar, northern portion ng Biliran. Signal number 1 naman po sa Batanes, Babuyan Islands,
Nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, rest of Sorsogon, Calamian Islands, Cuyo Islands, nalalabing bahagi ng Samar, ng Eastern Samar, ng Biliran, buong lalawigan ng Leyte, Southern Leyte, Bohol, Northern and Central portion ng Cebu, kasama yung Bantayan at Camotes Islands, Northern and Central portions ng Negros Occidental, gayon din po yung Northern portion ng Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, so ito po sa Western Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Northern portion Agusan del Norte at Northern portion ng Surigao del Sur sa bahagi naman ng Caraga. Gusto ko po sanang bigyang diin din na ito pong dadaanan ng bagyo, which is the Northern and Central portion ng Luzon, lalong-lalo na po doon sa matataas na lugar po sa Cordillera, kasama po dyan sa Benguet, particular na dyan sa Baguio City, ay posible po na mas malakas po yung maranasan na hangin dahil po usually kapag mas exposed po yung lugar, kagaya ng mga kabundukan, ay mas malakas na hangin po o hampas ng hangin ang maaring maranasan kumpara doon sa mga sheltered na lugar. Kaya po mulino, paulit-ulit pong binabanggit ng Pag-asa, nawa po ngayong gabi hanggang bukas ng umaga nakapaghanda na po itong mga dadaanan ng bagyong si Juan na posible pa rin po no, hanggang super typhoon na maging lakas nito.